Yung dalawa pa. Ako, well, honestly, nung una, kasi sanay ako sa kusina. And yung kusina, parang nasa military ka eh. Sobrang, sobrang strict lahat. Sinisigawan ka. And then, pero sa show na to, nanood ako ng Junior Masterchef and I was observing the chefs how they spoke to the kids. Yung fragile yung Oo, emotions. at saka, yun, siguro, yun, inisip ko, I will just put myself in their shoes, in their position na kung anong mag-feel nila. Ibalik ko yung kung ano ako dati, kung nung 8 ako or nung 12 ako. So, ganun ako magsalita sa kanila. I guess kung sample pag masama yung, hindi ganun kasarap yung niluto nila, medyo sabihin mo na lang yung good parts and then pag nagkamali sila, mag-suggest ka na lang kung anong pwedeng magawin pa or pwede ma-improve. Pero yun, hindi mo pwede pagalitan yung bata kasi matotorn yung baka mawala na ng gana magluto eh. Sa akin po, I know how it was to be bata ka, tapos nagluluto ka, tapos I had a family that supported that. So I am taking my family's place ngayon in front of these kids. And it is importante na i-validate namin yung mga bata for their skills. Because hindi biro yun to be able to pull out mga dishes with a time limit and then with judging at the same time, you know, in a different place. So you'll be surprised, akala natin na fragile sila, but they're actually very strong children. They actually can take it. They can take the pressure. And para sa akin, you know, that's more than what I could have handled nung bata ako. So that's why this show is so special because makikita mo talaga ang bata nag-bloom. So underlying ko dito is we validate the kids for the good and the positive that they do. And that's very encouraging for them. At napapangiti talaga sila. Thank you po, Chef. Balik ako, Juday, last na. Hindi daw, kasi napansin nila pagpasok mo kanina, payat ka na. Ang bilis. Thanks. Aside from, syempre banggitin mo yung diet na ginagawa mo, pero si Dondo may tinatanong. Ano? Hindi daw ba masarap yung luto ng mga bata, kaya hindi ka tumawa. Hindi, alam mo, pinakamahirap din sa ginagawa ko ngayon. Siguro kung hindi ito ang show na ginagawa ko, kasi titikman namin lahat yan. At pag may nasasarapan talaga kami pagkain, nauubos talaga namin yung pagkain. Malaking bagay na dumarating ako sa set ng hindi kumakain at iniintay ko na lang yung oras ng pag-judge ng luto nito mga batang to. Pag uwi sa bahay, hindi na rin ako kakain. Sa mamansanas na lang ako in yogurt or gatas na nga lang eh. Kung minsan, tubig na lang, yung mabusog na lang, bahay, tutulog ko na to. Kasi nakaka-inspire na dumarating ako sa set, may mga makakapansin na, oh, pumapayat ka na, oh, payat ka na. At saka, ang pinakamalaking inspirasyon sa akin, yung pagkaganito mga press con, since hindi naman po madalas nakikita kayong lahat, pag naririnig ko yung, okay ha, o bakla, pumapayat ka, ganito, mas nakaka-inspired kasi parang, ibig sabihin, nagsasabi talaga kayo ng totoo dahil hindi naman tayo araw-araw nakikita eh. Mga kaibigan ko, araw-araw kong nakikita. O pwedeng nabobola pa ako. Pero alam ko naman pong kayong lahat ay hindi naman marunong mambola. So, malaking bagay sa akin yun na sabihan na payat ako. So, thank you po. Maraming salamat. I will purposely mention the publication, yung mga nagtatanong, para for the sake of the three chefs. Ngayon, bago ko ibigay ang microphone kay Mario Bautista ng PPOS, Malaya, and Bulletin, may tanong lang si Tita Chris ng Manila Bulletin. Actually, tanong ni Ergal ito, Juday, kung yung mga linuluto mo daw ay kinakain ni Johan. Ay, opo. Wala naman siyang choice. Bilang ako naman ang ina niya at wala siyang choice. Kasi pag papakainin ko siya, nasa harapan niya ako. Pero hindi. What I do at home, binibigyan ko ng participation si Johan sa pagluluto, especially when it comes with her food.
Kasi gusto ko, nakikita niya na kumakain siya ng gulay, kumakain siya ng isda. So, yung participation niya, malaking bagay po pala yung sa mga bata na nakaka-proud na, oh, I'm eating my veggies, I made my food. Uubusin niya. So, wala naman pong hirap sa pagpapakain kayo. Hindi naman po siya yung pihika na bata na hindi mo mapapakain ng mga lutong bahay. Actually, kung ano yung ang training kasi namin sa kanya, kung ano ang nakahain sa harapan mo, matutunan mong kainin. Basta pagkain. Pero kung hindi pagkain, ba't mo naman kakainin? Kasi baka po dumating din sa time, i-explain ko sa kanya na hindi sa lahat ng oras, magkakaroon ka ng chance na mamili ng pagkain. Baka dumating tayo sa panahon na hopefully hindi naman, na isa lang ang choice mo, you have to live with it. So, di ba po, parang, kasi yun yung training sa amin ni Mami kung ano yung nakahain, kainin. Huwag mamili, kasi mabuti nga may kinakain ka pa, ang ibang bata wala nang kinakain. So, yun ang training ng mga bata po sa bahay. Ito naman tanong ni Marinel Cruz, Inquirer. Paano daw nakatulong ang pagka-mother mo sa pag-handle ng mga batang contestants? Tita, parang automatic, pagkapanganak mo, biglang ang lambot ng puso mo sa mga bata. Sa kaso ko, since marami naman ako mga pamangkin na kailangan din kausapin ng maayos at may mga times na kailangan mong magbigay ng mga words of encouragement, may mga times din na kailangan mong putulin ang sungay, nia-apply mo sa mga bata kasi ganon ka na makipag-usap Natural lang po sa akin na makipag-usap ng ganon. And eventually, yung mga kapatid ko, pagka medyo hindi na nila ma-handle yung mga anak nila, sa akin na nakapasa yung assignment na, o Juday, itong si o pakisabihan na lang. So parang naging guidance counselor na rin ako kahit pa paano. I love talking to kids kasi hindi lang ako yung may natututunan sa kanila, pati sila may natututunan din sa akin. And maraming mga bagay na sinasabi ang mga bata at ginagawa na, oo nga no, ba't hindi ko naisip yun? Since they're very innocent, they're very raw, walang kahit na anong bahid ng mali siya sa mga isip nito mga batang ito, napakasarap nilang kausap, napakasarap nilang turuan, ang sarap nilang pagsabihan kasi wala silang sinasagot na hindi o ewan ko, puro opo. So, masaya lang na may nakikinig sa akin at may tuturuan ako mga bata. Ayos na sa'yo, Grace. Marinel. Eto ngayon si Mario Bautista. Hi, Judah. Hi, Tito. Pumayat ka na talaga kasi hindi ka na kasing dapat nung i-launch dito yung laptop. Ay, oo naman po. Di ba ang dapat mo pa nung talaga? Dalawa po ang pagkatao ko nung nilaunch ang laptop. Saka ngayon lumabas na talaga yung bone structure ng mukha mo. Ay, so meron pa pong konting nagtatago. So, pipilitin ko pa siyang nilabas. But as it is, you already look stunningly beautiful. Nay, thank you po, Tito Mar. Ang sarap naman pakinggan no? Nabuo yata ang araw ko today. Di ba bumalik ka na rin sa acting, nag-start ka na ng shooting ng House Husband? Opo, first shooting day po kami nung Monday. So, do you think this cooking show or cooking competition na kind of show is the best is the best vehicle for you to make a comeback after you've been gone for almost a year since nung or kesa sa isang acting vehicle? Sa palagi ko po parang na-timing din sa magandang pagkakataon, Tito Mario, ito muna yung ginawa ko kasi alam naman ng lahat na nanganak ako at kailangan ko munang, parang naisip ko rin, dapat din akong mag-explore ng ibang pwede kong gawin sa industriya ng show business. Parang na-prove ko naman po sa mga tao kahit paano na nakaka-arte naman ako, kahit papaano kumikita naman yung mga ibang pelikula ko. Parang gusto ko naman pong i-challenge yung sarili ko sa ibang aspeto ng show business like hosting and like dealing with kids. A reality show, I think, is the perfect vehicle for me to have a comeback kasi, or to make a comeback kasi parang gusto ko makita ng mga tao na ito rin po ako sa likod ng camera na nagkataon lang, may kamerang gumigiling kasi reality show naman po talaga ito
kung paano ako makipag-usap sa mga bata, kung paano kami makipagbiruan sa mga bata. Makikita nila lahat dito. And ang mas naisip ko rin kasi, napaka-stress-free nitong trabaho na to. We're just here with the kids, we're playing with them, we're here to teach them. And for also to inspire other children who wants to participate in the next season of Junior MasterChef, if ever there will be a season 2. So, gusto ko po kasi pag nag-comeback ako yung medyo relax. And yung sa acting vehicle, na-tempo lang din po, na siguro pagka gumawa na ako ng pelikula, yung tamang korte na ng katawan, may mas lalim na sa pag-arte. Kasi di ba Tito Mario, sa totoo lang naman, kahit gaano ka kagaling umarte, kahit talagang gustong-gusto mo namang magpapayat, hindi, ang Pilipino kasi yung makapanlait lang manlalait eh. Di ba? Totoo lang naman yung ginagawa ko naman po lahat eh. Yung bigyan nyo lang ako ng time. Hindi naman po nabibili itong pagpapayat ng buy one take one lang. So, bigyan nyo ako ng time. Hindi ko nga kayo pinipressure maging mabait eh. Huwag nyo kayo pressure pumayat. Hanggang sa naisip ko, pagpapapayat na lang ako sa harapan ng mga tao para siguro maari may mga ibang viewers na baka ma-inspire pa na ang pagpapapayat wala sa edad, wala sa pera, nasa disiplina at nasa sarili mo mismong desisyon na oo, gusto ko nang pumayat. Hindi ka dapat pilitin talaga ng ibang tao. So, for the hosting tour, how did you prepare yourself na meron ka bang ibang ginawa para paghandaan yung pag-host mo? Nanood na po ako ng mga shows ng Junior MasterChef, even yung MasterChef na original na series. Tapos, syempre, nagtatanong din ako kay Ryan, tapos may mga pasundot-sundot siya na, Bob, just go with the flow. Kung ano yung nandyan sa harapan mo, yun lang yung, kung ano yung gusto mo sabihin, sabihin mo. Kasi your staff naman, the unit head, si Tatay Lauren, si Naimer, sasabihin naman nila sa'yo kung tama o mali ang ginagawa mo. And kung meron kang maling sinabi, they will call naman your attention. Iyon ho yung hanggang ngayon, inaaral ko pa rin. Kasi limitado lang yung words na alam ko eh. So, kapag nating na sa mga words na kailangan medyo malalim na English, silang mga tatlo na yung bahala. Yung hanggang good job na lang ako. You did good. Yes, excellent. You're amazing. Hanggang doon na lang muna. Pinag-aaralan ko po para naman nakarinig naman ng ibang English words yung mga tao sa akin. Nanay na ako eh, so dapat medyo malalim na yung laman ng pag-iisip ko. So, anong date ito palalabas at saka anong time slot? Sa April 20 po, April? August pala, ano ba ito? August 20 po ang palabas ng Junior MasterChef Pinoy Edition, The Appetizer. Ipapakita po namin sa ng mga bata na Anong time? pakiramdaman na lang po natin kung anong time siya ilalabas. Prime time! So, prime time siya. Prime time Daily po. siya. Every Saturday po muna ilalabas yung for 6 Saturdays, ilalabas po muna yung 60 kids. And then pag nag-cut down na po kami ng final ng top 20 kids, ayan na po yung malamang araw-araw niyang makikita. Tapos, I would like to ask the three chefs, how is it, what's your experience working with a big star like Julian Santos? Muna ka, JP. Ako feeling ko na nanganginip pa ako. Yun, si Juday, all my life, nakikita mo sa TV, sa billboard, and ngayon katabi mo pagkain, mga masarap na mga pagkain. So, it's an honor to work with Juday. Juday is very easy to work with. I think she's the nicest, she's the only celebrity I know, and she's the nicest celebrity. Kaya. Hindi, I think pili ko siya eh.